Halos hindi na makatulog ang mga babae sa President Roxas sa probinsya ng Cotabato dahil di umano sa gumagalang akyat bahay na nakatakip man ang mukha pero hubot-hubad at nanghihipo pa. Makilala at mahuli na kaya nila ang serial maniac. Isang nakababahalang mensahe ang natanggap ng aming programa bago matapos ang 2024. Good morning, Ma'am Jessica. This is regarding sa cases sa Purok ko. Maraming beses na po dito pinasok mga bahay kung saan same cases lang po. May tao dito na halos hindi mahuli. Sa kailaliman daw kasi ng gabi sa bayan ng President Roxas sa Cotabato, ang mga kabahayan pinapasok hindi para pagnakawan, kundi para hipuan at pagsamantalahan ang mga babae ng isang lalaking hubot-hubad. Mag 3 years nang pumapasok sa mga bahay every night nang nakahubot-hubad. At ang hubad na katotohanan, umabot na raw sa 20 mga babae ang nabiktima nito. Alam na alam niya kung saan ang lock ng mga pinto. Kaya marami talagang nabubuksan niya nang hindi alam ng may-ari. Ang di umano'y serial maniac para rin daw palos dahil sa di umano gamit nitong anting-anting. Ano nangyari sa'yo? Si nanay, lumabas siya, kumuha siya ng itak. Hinabol niya yung tao pero hindi naabutan. Kung tumakbo yan, parang tikbalang ang nakalapat sa lupa yung mga daliri lang. Kaya nga sabi nila, parang kulto sila. Sino ang serial maniac na ito ng Cotabato? Hindi na ako nakatulog, maayos. Natatakot ba ako? At sa taong ito, tuluyan na kaya siyang matiklo. Pag nahuli ko yun, siyempre, bugbog sarado talaga yun. Ang insidente ng panluloob nangyari sa Barangay Labuo. Kapansin-pansing marami sa mga bahay dito hindi pa tapos gawin. Ang iba, walang pader na nagsisilbing harang. At ang ilan sa mga pinto, kung wala mang matibay na kandado, gawa lang sa light materials. Itong bakal na po to is kinakawig lang po namin sa pako po. Tapos itong tali, tinatali lang po namin yun. Isa sa mahigit 20 biktima ng serial maniac ang dalagang si Hope. Hindi niya tunay na pangalan. 4 AM po, nagising po ako kasi parang may mawak po sa mukha ko. Parang may humalik po. Pag ano ko po, may anino na po, tao. Pakiramdam ko po may sumisilip po sa akin. Bumangon na po ako para tingnan po talaga. Nanlaki raw ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Isang lalaki na walang saplot sa katawan. Pero hindi raw niya ito namukhaan dahil sa suot nitong bonnet. Mata lang po yung makita. Tito, may tao! Hinampas-ampas ko po siya ng payong. Habang hinampas ko po siya, sumisenyas lang po siya sa akin na tahimik daw po yung ganyan lang. Humingi ng tulong si Hope sa mga kasama niya sa bahay. Sabi ko, Tito, may tao. Umangon na po si tita tsaka si tito. Pina-check po yung labas pero wala na po siya. Ang serial maniac, pumasok din daw sa bahay ng magkapatid na sina May at Joyce. Hindi nila mga tunay na pangalan. Nabuksan niya po ito kasi po yung pintuan po namin is nakaharang lang po siya ng kahoy. Nalimpungatan ako nung madaling araw na parang may humihila sa kumot ko. Akala ko kapatid ko lang kaya hindi ako gumising. Nung natuluyan nang nakapasok siya sa kumot ko, doon na ako nagtaka kasi may umayakap na sa akin. Tapos sabi ko, hindi ko naman yung kapatid kasi yung kapatid ko nasa left side ko. Si nanay, lumabas siya, kumuha siya ng itak. Hinabol niya yung tao pero hindi naabutan kasi mabilis ro tumakbo. Nung gabi po kasi na yon, na himbing-himbing na po yung tulog ko. Magsisiyar po sana yung lola ko kumamagahan. Pagkita niya, sabi niya, umaalaw daw yung katre. Hoy! Ano ginawa mo sa mukha? Bakit nakakatuloy niya? Sumigaw po siya na, ang baboy mo, ang baboy mo. Ang baboy mo! Simula po nung nangyari talaga yun, ayaw ko nang lumabas ng bahay, nagkukulong na lang ako. Ang serial maniac, pinasok din ang kubo ng ginang na si Anita, kasama ang anak niyang si Angel. Hindi rin nila mga tunay na pangalan. Narinig ko na lang na nagsabi si wag kuya. Kuya! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Kuya, tama na! Kaya nayakap na pala siya ng lalaki na yun. Pagsilip ko, naka-short pan, walang damit. Hinabol nila ang lalaki, pero hindi raw nila ito naabutan. Tulong mo! Hanggang sa ang bangungot ng mag-ina na ulit pa raw makalipas
makalipas ang 2 buwan. Alas 5, nagising na ako. Saing ako na. Pagbalik ko, nakita ko na yung lalaki na nakahubad talaga. Nagpang-abot daw sila ng serial maniac. Nasipa ko siya dito talaga sa sulok-sulok niya. Nalaglag siya sa aming higaan. Mamumukha na raw sana nila ang lalaki, pero nagawa nitong makaiwas. Tumakbo, hinabol ng mga anak. Hindi nila naabutan. Ang sunod-sunod na ulat ng mga residente, ikinabahala na ng pamunuan ng Barangay Labuo. Kaya gabi-gabi na rin kung magronda ang mga tanod. Mahirap lang kasi na barangay kaya walang halos mga CCTV. Teorya ng mga residente, dahil sa pambihirang bilis ng salarin, posibleng may gamit nga raw itong anting-anting. Kung tumakbo yan, parang tikbalang ang nakalapat sa lupa yung mga daliri lang. Siya, palukso-lukso lang sa mga tinik ng pamuel. Kami, pinapaslightan pa namin yung daan namin. Nakita ko na po siya, hubot-hubad po siya, tapos hindi na po nakatakip yung mukha niya at mahaba po yung buhok. Medyo pution siya, medyo kurot yung buhok niya. Parang wig yata yung gamit. Pero dahil hindi rin nagtutugma ang deskripsyon ng mga biktima, hirap din silang tukuyin ang pagkakakilanlan ng salarin. Hindi rin namin masabi na isang tao lang kasi yung salaysay ng mga tao, hindi pare-pareho. Kaya nga sabi nila, parang kulto sila. Yung bumiktima po sa amin ni ate at sa bumiktima po sa iba, posibleng iisa lang po talaga. Sa pag-iimbestiga ng aming team, nalaman nilang hindi pala ito ang unang beses na may napaulat na may nanggagambalang serial maniac dito. Taong 2018, isang lalaki na nakilala sa pangalang alias Balweg ang nahuli raw na namboboso di umano sa mga residente. Kaya siya'y kinuyog at kinalaboso. Pero makaraan ng 1 buwan, nakalaya rin ito. Napag-alaman niya ng lalaki, may kapansanan sa pag-isip, kaya eventually, nabsilto ng otoridad. Samantala, ang serial maniac na nambiktima sa mga babae ng Barangay Labuo, di umano, namataan din sa katabing barangay na Del Carmen at ang insidente ng panloloob na huli cam sa CCTV. Ang lalaki nakitang nagpalakad-lakad sa garahe ng isang bahay. May suot pa itong damit nung una hanggang naghubot-hubad na. Gayunman, may suot itong bonnet at sombrero para matakpan ang kanyang mukha. Mataba na maputi, pandak ang nakita namin sa CCTV recording. Ito na nga kaya ang sinasabing serial maniac na bumibiktima sa mga babae ng Barangay Labuo. Ipinakita ng aming team ang litrato sa mga residente para malaman kung ang lalaking ito at ang nahuling di umano ng boboso sa barangay taong 2018 ay iisa. Pinuntahan ng aming team ang bahay ng nakalayang lalaki. Hinarap ang aming team ng nagpakilala nitong ina, si Angelina. Sigurado ako nga dili to si Balweg ang dito sa sa Del Carmen. Sa Labuo. Permanente ni siya ginakadinahan. Kuan kay nadisgrasya mangguna siya, nabunog bagi kulata man na. Og di siya makainom og tambal, magmaoy siya. Ito ay paulit-ulit, parang unusual na behavior siya na merong non-consenting na interaction in terms of the sexual act niya, ay maaring ito ay isang form of paraphilia. Ang tawag sa paraphilia is sexual perversion. Kung siya naman ay nasa isang psychotic breakdown, maaring out of touch sila with reality, kaya ito ay nagagawa nila. Another also is pag under sila sa influence ng mga substances. Ang sino mang tao na gagawa ng mga malalaswang gawain katulad na lang ng pagpapakita ng maselang parte ng katawan katulad ng ari ay maaaring makasuhan ng acts of lasciviousness. Kung ang biktima ay menor de edad, maaari din siyang makasuhan under Republic Act 7610, yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination. Kung ang perpetrator o yung gumawa ng mga kalaswaan ay marami siyang mga naging biktima, ang bilang pagdating sa pagkakakulong ay depende sa dami ng kanyang mga biktima. Pag nakahiga ka, ang rule lang dyan is
yung binti natin, yung legs, yung paa natin, laging lalagay natin sa harap nung salarin. Yun depensa natin para hindi sila makalapit. Gusto ko talaga, sir, mahuli yun siya. Kung maulit pa ngayon, alerto sana yung mga tanod dito. Gusto ko sana, may aksyon talaga sila. Sa amin sa barangay, ginagawa talaga namin ang paraan dyan na kung sino talaga ang makapagturo. Kasi nagro-rubing naman kami kada gabi yan. Kaya lang sa laki ng barangay namin, 1,300 hectares, hindi kaya ng tanod namin na malibot lahat. Sa isang gabi, isang purok lang. Sana hindi na maulit ang nangyari. Kasi kawawa yung mga anak namin. Umaasa ang mga tiga-barangay Labuo na sa pagsisimula ng taon, mapapawi na rin ang kanilang mga takot at pangamba at mapanagot ang salaring nakuha silang pagsamantalahan sa lugar kung saan pa man din dapat sila kampante at ligtas sa loob ng kanilang mga tahanan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.